Isa sa mga matindi ngayong pambato ng Yamaha brand sa Pilipinas ay nilabas na. Marami ang napabilib noong sunod-sunod na inilabas ng Honda ang ilan sa mga bago nitong modelo, gaya ng Honda EDV, Honda PCX 160 at Honda Click 125 new version. Ngunit pagkatapos noon ay isa pa rin na naging matinik sa mata ng marami at tumalo daw sa bentahin ng ilang mga modelo ngayon ng Honda, na kung saan ay nasa motor na ito ang lahat ng hinahanap mo. Higit sa lahat, mas mura ang presyo nito na siguradong magugustuhan mo. Yan ang iisa-isay natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po dumang-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Napabilib tayo nang inilabas ng Honda ang kanilang bagong upgrade sa practical na commuter bike sa Pilipinas, ang Honda Click Game Changer new version. Pero agad naman itong naungusan ng lumabas sa eksena ang bagong dating na Yamaha Lexi 155. Sinabi ng marami noon pa man na napakaganda raw talaga ng modelong ito noong time na hindi pa ito dinadala sa Pilipinas. Kaya naman para malaman mo ay ididetalye natin ang kabuwang detalye ng bagong Yamaha Lexi 155 2026 model. Ang modelong ito ay isang bagong scooter na inilabas ng Yamaha sa Pilipinas para sa taong 2026. Isa itong 155cc maxi style scooter na ginawa para sa mga rider na naghahanap ng mas malakas na makina, komportableng upuan at modernong features para sa pang-araw-araw na biyahe. Ang motor na ito ay gumagamit ng 155cc liquid-cooled engine na may BBA o variable valve actuation. Kaya naman mas magandang hatak ng makina nito kahit mabagal o mabilis ang takbo. Dahil dito, bagay ito sa city riding pati na rin sa mas mahahabang biyahe. Bukod sa performance, isa sa mga dahilan kung bakit rin nagustuhan ng maraming rider itong bagong Lexi ng Yamaha. Dahil sa maluwag nitong footboard o gulay board na nagbibigay ng mas komportableng posisyon sa paa kumpara sa ibang scooter sa parehong kategorya, na mas malaking tulong lalo na kung gagamitin mo ito sa mga delivery o hanap buhay mga kaibigan. Mayroon din itong modern digital LCD panel na nagbibigay ng maraming impormasyon na tumutulong rin sa readout ng rider para sa mga notifikasyon, sign at iba pang mga impormasyon sa motor na ito. Nilagyan nito ng LED lights at smartphone connectivity para lagi kang full charge saan ka man mapunta. At bukod pa dyan, sinamahan rin ito ng signature connectivity features ng brand na Y-Connect system para makita ang impormasyon ng motor sa iyong cellphone na may kasamang guide rin sa tamang direksyon. Pagdating sa mga ilaw nito, ang Yamaha Lexi 155 ay naka full LED lighting system na. LED ang headlight, LED rin ang taillight, kaya mas maliwanag ito sa gabi at mas modern ang itsura nito, kaya mas malakas ang dating. Marami nagkaka-interes sa bagong modelong ito ng Yamaha, hindi lang sa format, ganda nito. Halos lahat kasi ng hinahanap mo ay nasa motor na ito, pero hindi naman ganun kamahal ang presyo. Isa pa sa mga teknolohiyang kasama dito sa Yamaha Lexi na magugustuhan mo ay ang start and stop system na otomatikong pinapatay ang makina kapag matagal na naka-idle, lalo na kapag nasa traffic. Kapag piniga mo ulit ang throttle, ay kusa namang babalik ang andar ng makina nito na malaking tulong para makatipid sa gasolina ngayon. Kaya napaka-solid nito, lalo pat patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina ngayon. Sa kabuuan ng Yamaha Lexi 155 ay ginawa para sa mga rider na gusto ng maxi scooter comfort pero mas abot kayang presyo kumpara sa ibang 155cc scooter sa merkado ng Pilipinas. Pagdating sa kabuuang detalye ng makina nito, gumagamit ang Lexi ng single-cylinder 4-stroke single overhead camshaft at may displacement na 155.9cc at may cooling system na liquid-cooled. Kaya nitong gumawa ng hanggang sa 15 horsepower at 8,000 RPM at maximum torque na 14.2 Nm sa kada 6,500 RPM. Kaya naman ang top speed daw na nagawa nito ay umabot na ng 120 km/h. May fuel supply system ito na injection at transmission na CVT automatic. At electric ang starter nito kaya hindi na masyadong nakakapagod magpa-jack para mapagana. May compression ratio ito na 11.6:1. Pagdating naman sa chassis at suspensions, ang frame type ng 155cc Lexi ay gumagamit ng underbone frame na mas matibay at flexible at magaang din. May front suspensions ito na telescopic fork, habang ang rear suspension nito ay unit swing o monoshock absorber. May front brake ito na hydraulic disc brake, habang naka-drum brake naman ang rear brake nito.
Ang sukat ng gulong nito sa harap ay 90 by 90 14 tubeless tires, habang ang rear naman ay nasa 100 by 90 or 14 tubeless tires na rin. Pagdating sa mga modern features mga kaibigan, ito ang ilan sa magandang bagay dito sa Yamaha Lexi. Dahil bukod sa full LED headlight at taillight, full digital LCD instrument panel at Y-Connect smartphone connectivity, nilagyan rin ito ng anti-lock braking system sa connected ABS variant nito ay isang safety features para hindi mag-skid o madulas ang mga gulong nito sa mga biglaang preno. Meron din itong smart motor generator para tahimik ang engine pag start, at bukod sa maluwag na gulay board o flatboard nito, maluwag rin ang underseat compartment storage nito para sa iba pang gamit. Dito sa Pilipinas ay kakarating lang ng modelong ito, kaya mas agaw attention ngayon sa marami, na nagre-range sa kabuang presyo mula 99,900 pesos hanggang 105,000 pesos. Isa sa mga dahilan kung bakit maganda rin ito ay dahil nga sa 155cc ang engine na may BBA technology na. Maxi scooter comfort pa ang disenyo na parang Yamaha NMAX na, at may gulay board na bihira sa 155cc scooter. Mas mura kumpara sa ibang 155cc tulad ng NMAX o ADB, at mas mura din sa Yamaha Aerox. Ay yan naman kung naghahanap ka ngayon ng bagong motorsiklo na 155cc na at mas mura, itong bagong Yamaha Lexi ang pinakamagandang offer para sa iyo. Yamaha Lexi 125 2025. Isa sa mga inaabangan motorsiklo ng Yamaha sa Pilipinas ay itong Yamaha Lexi, panibagong motor na mula sa lahi ng maxi scooter. Mula noon sa unang versyon, ang motor na ito ay nagpapakita na ng maraming kakayahan mula sa performance, fuel efficient, pagiging advanced sa kagamitan at magandang katangian sa panlabas na katayuan. Salamat sa Japanese motorcycle manufacturer na nagpakilala sa modelong ito para maging inspirasyon sa umusbong teknolohiya sa iba't ibang bansa sa Asia. Lalo pat ngayon sa bagong pag-re-update na naman sa Yamaha Lexi version 3 ay ginawa na itong mas compact at may kakayahan kaysa dati dahil sa bagong makinang ikinabit sa chassis frame body nito na ngayon ay mas pinataas. Ang dating Yamaha Lexi 125 ngayon ay isa ng ganap na Lexi 155. Inilabas ang modelo pagkatapos ng taong 2023 sa kauna-unahang pagkakataon na may tatlong klaseng panibagong pagpipiliang variant. Ang una ay ang connected ABS na top-end variant nito. Ang sumunod dito ay ang S version at ang pinakahuli ang standard version na low-end nito. Ang Yamaha Lexi 155 2024 model ay isa sa mga bagong pagpipiliang maxi scooter at hindi na ilalayo sa presensya ng Yamaha NMAX at dating Yamaha S-Max model na mga kapatid nito. Isang pagpipiliang motor na may malawak na front footboard at mas compatible. Nilagyan din kasi ng maraming convenient features gaya ng mas malapad na LED headlamp, retractable hook at mga console pocket. Mga bagong connectivity kasama ang komportabling seats na may maluwag na underseat storage at isang bagong malakas na makina. Hindi rin nakaligtas ang motor na ito sa pagkakaroon ng mga bagong safety and security features at ilang pang kagamitan tulong sa mas maginhawang pagsakay sa pang-araw-araw. Itong Yamaha Lexi ay kalalabas lang din ngayong buwan. Sa unang pagtingin, makikita ang bagong disenyo ng frontal face lalo na sa bagong nakakabit na LED headlamp nito. Maganda ang disenyo ng bago ngayon, integrated na rin kasi ang daytime running light na mas kumpleto sa liwanag na nagagawa nito lalo na sa madidilim at gabi. At mas ahead naman ang mga turn signal lamps na nasa itaas na. Eksakto lang din ang posisyon na kung saan mas madaling matukoy ng makakasalubong kung saan mo ito dadalhin. Kasama ang bagong frontal face na may bagong malapad na windscreen protector at ang napakalakas na edges ng magkabilaang front fender nito na nagbibigay dito ng mas magandang aerodynamic. Ibinabahagi din ng bagong modelong ito ang mas magandang estilo ngayon sa body na sinamahan ng newly graphic design for standard variant at mga premium decals naman para sa ABS Connect variant nito. Itong Yamaha Lexi bukod sa tatlong pagpipiliang variant ay may iba't ibang klase ng kulay din itong pwede mong pagpilian para sa standard variant nito. Available ang metallic red, metallic black at metallic gray nito. At para naman sa S variant, available naman ang elixir dark gray, magma black at matte red. At para naman sa connected ABS variant nito, ito ay may isang kulay lamang na magma black. Nagbibigay ng kayayang appearance sa feel depende sa mga hinahanap na kulay. Bukod sa mga naka-LED type na headlamp nito, maging ang rear combination lamp o tail lamp nito ay naka-LED type na rin. Nag-visibility na rin ang mga turn signal lamps at reflector sa magkabilaan.
Mas maliwanag at mas visible na sa gabi. Kasama sa nabago dito ay ang bagong digital instrument cluster nito, kung saan ang mga ganapan, konsumo, bilis at revolusyon nitong motor ay makikita mo dito kabilang ang ilang pang impormasyon. At pwede mo ring i-connect ang cellphone mo gamit ang Y-Connect system na connectivity nito. Para naman ang iba pang mga detalye at kaganapan gaya ng last parking position, maintenance recommendation, tire pressure monitoring, fuel tank, time frame at marami pang iba ay makikita mo na sa iyong cellphone. Kasama ang mga indicator light. Mas ginawang functionality naman ng mga bagong key switch function ang pagpapagana sa motor na ito. Kasama ang starting ignition system, busina, pass switch, signal at hazard. At ito'y ma-access sa handlebar lamang. Para sa top variant na connected ABS, ito ay naka-smart key entry na may kasamang alarm system na rin for security. At para sa standard variant naman, ito ay naka-manual key na may shutter lock system na rin na mag-iingat naman dito sa motor. Ang ilan pang bagay na makikita mo dito sa motor ay ang mga console pocket o bulsa nito sa harapan na may kasamang USB charging system. Dito ay pwede kang mag-charge ng nalobat na gadget habang umaandar ang motor. Ay hindi mo po problemahin. Itong Yamaha Lexus ay sapat na para magamit ng bawat individual sa pang-araw-araw. Kasama ang mga convenient features pa nito ay ang pagkakaroon ng malawak na underseat storage. Pwede kang maglagay ng akmang dami ng gamit na kakasya dito o kahit sa isang buong helmet sa ilalim ng malapad nitong seats. Ang Yamaha Lexus ay pinapagana ng 155.9 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke, single overhead camshaft at may 4 valves na makina. Ang bagong makina ay sinamahan ng Bluecore technology pang karagdagang resulta sa malakas na arangkada nito. Kasama ang BVA o Variable Valve Actuation na nagpapanatili sa lakas ng kabig at nagpapaganda ng fuel economy. At ang compression ratio naman itong motor ay 11.6:1 at may bore and stroke size na 58mm by 58.7mm. At ito ay direktang nakakonekta sa isang automatic type na transmission na kaya magpalabas ng 15.15 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at maximum torque na 14.2 Nm naman sa kada 6,500 RPM. Ang motor na ito ay may estimate top speed na kagaya ng sa Yamaha Aerox na 125 km per liter. Ito rin ay kayang kumonsumo ng matipid na paraan gamit ang fuel supply system na injected type ay malayo-layo na rin ang mararating sa 4.2 liters na fuel tank capacity nito. Kayang ubusin ng hanggang sa 176.4 km o 42 km per liter na fuel consumption. Hindi pa dyan natatapos ang mga detalye pa nitong motor. Kasama rin sa bago dito ay ang suspensions at chassis. Ang front nito ay ginamitan ng telescopic fork at unit swing single-sided shock absorber with cap naman ang rear suspension nito. Kabilang sa matibay na klase ng suspension sa Indonesia ang inilagay dito kasama sa pagpapaigting ng reputasyon ng Yamaha Motors. Ang bawat gulong ay naka-tubeless at ginamitan ng matitibay ding aluminum cast na alloy wheels sa mga top variant. Makikita ang kulay gold na alloy habang ang standard naman ay plain black. Ito ay may kabuang sukat na 90x90 R14 sa front at 100x90 R40 naman sa rear. Habang nakakabit sa bawat suspension sa chassis frame at nakabalot naman dito ang mga brake system para sa pangkaligtasan nitong motor ay nilagyan ng makakapit na brake. Ang front brake nito ay naka-disc type habang drum brake type naman ang rear. Kasama sa suporta ng safety nito ay ang anti-lock braking system na inilagay din dito para sa top variant. Habang combination braking naman sa low-end variant nito. Mga sistemang tumutulong para maiwasan ang aksidente at di na mag-cause ng another accident. Para naman sa kabuang sukat, ang motor na ito ay may seating height na 770mm at tumitimbang ng 116 kg hanggang sa 118. Kayang upuan ng hanggang sa 5 ang height at sakyan kahit ng mga lady rider. Dito sa Pilipinas kung ilalabas man ito, ang kabuang presyo nito sa Indonesian rupees ay nagkakahalaga ng 29,900,000 pesos. Ito ay may estimated price kung direkta natin i-convert sa Philippine peso
ay abutin ito ng 107,640 pesos. Honda Click 125, isa na marahil ito sa may pinakamalaking populasyon ng motorsiklong scooter sa Pilipinas ngayon. Kasi para sa marami, lalo na kung first time rider at naghahanap ka ng full package na motor, isa marahil ito sa magugustuhan mo. Unang-una, fuel efficient at practical sa daily use ang modelong ito. Gumagamit kasi ng 125cc liquid-cooled engine at isang PGM-FI fuel supply system na nagbibigay ng mababa at tipid na fuel consumption na umaabot pa raw minsan ng 50 km per liter. Ayon sa manufacturer at feedback ng ilang mga owner. Kaya hindi ka masyadong madalas maggasolina. Malaking plus ito lalo na sa pang-araw-araw na pag-commute. At pangalawa, may mga modernong features at convenience. Isa na marahil ito sa pinagmamalaki ng Honda Click. Dahil karamihan kasi sa mga features nito ay talaga namang futuristic, gaya ng full LED lighting system at full digital meter panel para malinaw at presentable ang dashboard. At mas mataas ang visibility sa gabi. May USB-C charging port din ito para di ka maubusan ng battery habang nagda-navigate sa phone mo. Na malaking tulong lalo na kung ginagamit mo naman sa hanap buhay itong motorsiklo. Bukod pa dyan ang pagkakaroon din ito ngayon ng mas malawak na underseat compartment storage na I think mas malaki na kumpara sa dati. Around 18 liters o higit pa na underseat storage ang laki na sapat para sa helmet o ibang mga gamit. At pangatlo ay may mga bagong safety at handling features din ito para kahit papano'y komportable ang ride kahit beginner ay hindi mahihirapan dito. At medyo ligtas pa sa mga biglaang preno. Equipped kasi itong Honda Click 125 ng Combined Braking System o CBS na mas balance ang pagpreno na kumukonekta ang preno nito sa harap at likod para mas stable na may kasama pang wide tubeless tires at cast wheels na sobrang makapit kahit basa ang daan. At pang-apat, isa sa mga standout features din itong bagong Click 125cc ngayon ay ang pagkakaroon nito ng idling stop at smart key system. May idling stop system ito o ISS na otomatikong pinapatay ang makina habang nakastop sa traffic para makatipid sa gas. At ang smart key system naman ay isang additional na security features din dahil keyless start na ito ay hindi basta-bastang mananakaw o mapapagana ng kahit na sino. Available naman ang mga special features na ito sa mas mataas na variant at nagbibigay ng mas modern at convenient para sa pang-araw-araw na gamit. At panghuli o panglimang advantage nitong bagong Honda Click 125 ay ang pagkakaroon nito ng styling at branding. May sporty at modern look itong bagong update. Medyo nalayo ng kaunti sa mga previous model nito, especially sa Smart Edition na may 3D emblem at matte wheels na maraming riders ang talagang magugustuhan nito. Ang bagong style nito ngayon ay sinamahan din ng mga bagong design ng headlamp, mga daytime running light na napaka-futuristic ng disenyo at ilang mga graphics sa buong body at color scheme na bumagay din sa bagong update ng exterior design nito. Pero sa overall look ay na-retain pa rin ng signature na design ng buong body ng Game Changer kasama ang mga chassis and suspensions na gumagamit pa rin ng mapagkakatiwalaang telescopic front suspensions at single-sided rear shock absorber. Kung ang limang mga advantage na ito ay pasok sa hinahanap mo, isa na ito sa may offer ko sa iyo. Pero bukod pa dyan, alamin muna natin ang mga disadvantage ng Honda Click 125 bago ka bumili nito. Una, walang ABS o anti-lock braking system ang commuter bike na ito. Kahit may CBS, walang ABS ang modelo. Isang safety features na meron sa ibang scooter na tumutulong para hindi mag-lock ang gulong habang biglaan ang pagpipreno. At ang rear brake ay drum brake type pa lamang. Hindi pa naka-disc. Mas advanced kasi ang mga naka-disc brake kaysa sa drum sa performance ng brake procedure. Ngunit rear drum brake pa rin ang Click 125. Kaya hindi daw masyadong balance ang braking feel para sa iba. Pangalawa, ergonomics at comfort limitations. May ilan kasing nagsasabi na medyo maliit ang footboard nito o ergonomics para sa mas matatangkad o mas malalaking rider. Ngayon kung sobrang taas mo at laki ng katawan ay hindi talaga bagay sa iyo to kung titingnan. At baka hindi ka pa maging komportable sa katagalan lalo na kung long ride ang pag-uusapan. Pangatlo, ang helmet at storage size nito. May feedback ang marami na hindi kasya lahat ang full face helmet sa underseat storage ng iba pang units. Depende rin siguro sa size ng helmet.
Mukhang malapad lang itong tingnan pero mas malaki pa rin ang underseat storage ng ilang mga competitor kumpara dito. At pang-apat na disadvantage nito ay ang suspensions at handling feedback. Based on user discussions, may ilang riders ang nagrereklamo na pwede pang maging mas okay ang suspensions at tire grip nito, lalo na sa mas madulas o uneven na kalsada. At based on my personal experience, medyo komportable ang Click kumpara sa mga naka-dual rear shock absorber, pero katagalan ay nagkakaproblema talaga sa grip at handling, lalo na kung hindi ito naaalagaan. Kaya kung mas hanap mo ay comfort at reliability ng mga suspensions, dito medyo mag-aalangan ka talaga kung di ka naman masyadong nagme-maintenance sa mga suspensions nito. Panglima, ang real world fuel economy depende sa riding style din. Sa tunay na ginagamit sa kalsada itong motorsiklo, may mga nag-e-effort na ang actual gas consumption daw nito ay mula sa 40 to 45 km per liter range lang. Depende sa takbo at traffic. Mas gumaganda lang naman talaga ang consumption nito, lalo na kung tuloy-tuloy ang andar. Pang-anim na disadvantage pa nito mga kaibigan, kung kayo ay nagmamay-ari ngayon ng mga previous o mga old model na Honda Click, siguro naman ay mapapakomment ka rin dito. Kasi may ilang mga issue din itong motorsiklo tungkol sa dragging, lalo na kung kaka-maintenance lang at nagpalit ka ng mga aftermarket na crankcase, ay siguradong magkakaproblema talaga dyan. O di naman kaya hindi ka madalas mag-maintenance o kulang lang sa tune-up. Yan ang minsan mararamdaman natin sa Honda Click 125 na nagdadragging talaga. Pero sana naman mawala na yan sa bagong modelo ngayon na 2026 new version nito. Well, official na nga itong inilabas sa Pilipinas noong nakaraang araw lang sa 4 na klase ng kulay na pagpipilian na may 2 klaseng variant din. Nagkakahalaga ito sa estimated price ngayon sa Pilipinas sa standard variant na 82,400, habang Smart Edition variant nito na pinakamataas na klase ay nagkakahalaga naman sa estimated price na 86,900 pesos mga kaibigan.